Why do people make their own lives more complicated? Like, why do we create problems that don't even exist in the first place? I had a lot on my mind this week. Some body aches, good food, a few good purchases, and an unexpected earthquake. And of course, a game day. Good morning guys! It's another week here in Japan. Welcome sa ating second vlog. Ooh! Parang bangag ako ngayong araw na to. It's Sunday yesterday and nag-church kami. Kasali na ako guys sa praise and worship team ng church namin. Actually, ang tagal na nila akong pinapasali and lagi akong nagkukutawaru. Pero this time, nag-join na ako sa kanila. So, kahapon yung first ever salang ko sa practice. After ng church namin, nag-practice nga kami. And then another practice na naman kasi malapit na ang 25th year anniversary namin. So, kailangan may mga programs, may mga ganyan. So, kasali ako sa mga sasayaw. Oh, yeah. Umaatake yung pagiging introvert ko. Diba sabi ko nga, nag-e-enjoy na ako ngayon and ino-open ko na yung mundo ko sa socializing. Nag-enjoy naman ako kahapon, guys. Super enjoy naman ako. But it's just that, nung nandoon ako, ang maganda doon, hindi ko naramdaman na nauubos yung energy ko. It's a good thing for me kasi kadalasan nga, diba, kahit saan ako mapuntang place, pagkalagitnaan na, bigla na lang aatake na yung pagiging introvert ko na parang, oh my gosh, kailangan ko nang umuwi kasi yung energy ko na drain na. So far, umabot naman ako hanggang last mga 5 p.m. Pero sabi ko sa inyo guys, pagdating ko talaga sa bahay, para akong comatose. Super ako parang comatose na hindi mo maintindihan. Umatake na yung pagiging trentahan ni ate mo, girl. So ayan na nga, ang ating mga hair niya, sumakit-sakit na siya, hindi na ako makatayo ng maayos. And then na-drain na yung energy ko, ayoko na nang may kausap, na iirita na ako kay Cloud. Basta parang ayokong gumalaw talaga. Comatose talaga ang peg. Kaya hindi ako nakapag-outro ng maayos doon sa last vlog ko. Actually, yung plan ko doon ay magsushoot ako for outro para mas maganda siya, ganyan. Pero sabi ko hindi, voice over na lang kasi alam ko hindi ko talaga kakayanin. And wala na, hindi na nag-function talaga yung utak ko, be. Natuwa naman ako sa sarili ko kasi sabi ko nag-change na rin talaga ako kasi kung yung dati yun, tapos hindi ko na-execute yung idea na meron ako, I will get so frustrated, guys. And then, iisipin ko na, ano ba yan? Di ko nagawa. Di ko na wag na lang to i-upload. Change na lang. I-change ko yung buong idea nung concept nung pinaka-vlog. Dahil lang to sa minimal thing na hindi na-execute. Ganun ako before. In short, I make things complicated. Kahit na ako lang naman yung nakakaalam ng idea na yun. Basta yun, ang buhay ko, gagawin ko ng complicated. Pero ngayon, break time ko guys. So, I don't want complicate things today. I need rest. Kailangan ko mabawi ang energy na nawala sa akin kahapon. So, for today, Monday, kailangan simula ng linggo, makabawi tayo ng ating lakas. The week just started, and I can't help but compare myself to the old me after deciding to rewire my brain and make a few small changes to my habits. Now, I can actually notice how I respond to my negative thoughts and difficult situations. And honestly, I'm excited because things seems to be moving in the right direction. Someone missed me on a Tuesday. Her name is Kat, and she's been my best friend for more than 2 decades. She lives miles away from me though. I know, it's almost as sad as having a lower back pain. But just like Kat, sometimes all you need is someone or something to brighten up your day. Hi guys! Katapos lang ng aking walking today and I got a package from Ate Talia! Since Costco isn't available in the city where I live, my ate always makes sure to get something for me whenever she visits Costco. This time, she sent me some goodies that were both delicious and sweet. I knew she was sending them, but I didn't expect them to arrive today. Parang hugas-hugas to, be. Natin. Oh my goodness! Ang tamis! Wow! Sarap! Wow! Sarap! And just like that, something unexpected happened next. Sa Ibaraki yung Jishin. Lumilindol. Sa Ibaraki. Meron pa? Hala, meron pa! Oh my gosh! Ang tagal! Ayan mo, nakita nyo. Kasi na yun. Hoy, nagkagalaw-galaw sila. Ayan o, the door.
あれだって何東京までが強い。 The Lindol is lindoling. Maliligo pa man din ako. Oo, parang pinaka-fear ko pang basa bukas tumindasal ko. Hala, may shampoo pa ako. Paano ko tatakbo? Oh, paano naman ako nung nakaraan? Sa banyo ako dumudumi. Nagna-number 2 ako sa banyo, sabay lumindo. Paano yun? Paano yun? Siguro gumaganon-ganon siya. Ganon-ganon. Sabi ko, teka lang. Mag-uugas muna ako. Earthquakes have become such a normal part of life here in Japan. At some point, you stop panicking and just pause for a second to see if the shaking gets stronger. It's a strange thing to get used to, but somehow you do. The weather has been really nice this week, and I wanted to spend some time by myself. So I went out for a walk. Hi guys, I am on my usual walk. Ang sarap ng weather. Hinain ko siya. Charot. Ang ganda ng weather today. Hindi malamig, hindi din mainit. Tamang-tama lang talaga. This is my third day of walk for the week. And nakakatuwa kasi tuloy-tuloy ang ating progress pagdating sa paglalakad. I really consider this as my me time and nakaka-relax talaga to. And the energy talaga, it's very giving. Hindi ako mabilis mapagod na. So, ayun nga, nagkakaroon ako ng mga random thoughts and ngayon na naglalakad ako, bigla ko lang naisip randomly. Karamihan ng mga tao, yung hindi naman talaga problema, ginagawang problema, they make things complicated. Yung wala ka naman talagang problem, pero dahil ginawa mong komplikado lahat, dahil sa thoughts mo, nagkaroon ka tuloy ng actual problem. Sometimes, the problem isn't the problem. Actually, para sa akin, meron dalawang parts ang problema. Yung isa, yung problem itself, and then the second one is the story we tell ourselves about. At mas madalas, dun pa talaga tayong nagdudwell. Guilty talaga ako dyan. Like, nagkikreate ka ng mga story sa isip mo, tapos pinaniwalaan mo na. Nasa utak mo pa lang naman. Naalala ko tuloy yung patay ako dito sa nanay ko. Ma'am, kung nanonood ka, skip mo na lang tong part ng video na to. Hindi mo ito magugustuhan. So, naalala ko nung college ako, ito yung example ng bagay na hindi naman talaga siya problema. Pero dahil may kinreate ka ng story sa utak mo, and then naniwala ka, naging problema tuloy siya. And madalas talaga to sa mga parents. Lalo na specifically sa mga nanay. I know kasi ina ako. Ina ka? So, nung college ako, nung araw na to, ang schedule ko ay 7 a.m. until 10 a.m. yung first subject. And then yung next subject ko, 6 p.m. to 9 p.m. na. So, usually, pag ganun yung schedule ko, after ng first class ko, umuwi na ako diretso. And then, babalik na lang ulit ako para sa second class. Ang daming gamo-gamo. Ay, sorry. Pero nung araw na to, ewan ko, nagkasakto-saktong malas-malas talaga. Kulang ako ng pamasahe. Pangalawa, nalobat yung phone ko. So, hindi ako nakapag-charge nung gabi. After na first class ko, wala akong choice. Nagstay na ako sa school. Actually, nagstay ako sa mini-stop. Doon ako nagstay ng 7 hours hanggang makapasok ulit ako dun sa second class namin. So, natawa ako dito sa nanay ko. Kasi, pagka-uwi ko, so, syempre, gabi na, 9 p.m. na yun eh. Nandun pa lang ako sa may tricycle. Nakita ko na, sabi kong gano'n, bakit yung bahay namin, lahat ng ilaw bukas? Bukas tayo lahat ng ilaw, pati yung gate bukas. Tapos yung pinsan ko, nakatayo lang doon sa may tapat ng bahay namin. Parang inaantay niya na dumating ako gano'n. Sabi ko, ba't parang may something tong sa bahay? Pagbaba ko ng tricycle, nakatingin ako sa kanya. Tapos sabi pa rin, tatawa ko, iling siya talagang, mga ganun-ganun siya sa akin. Tapos parang inaambahan ako na parang, na ganun-ganun ako. Sabi ko, anong problema? Bakit? Ba't bukas yung Sabi ganun. Sabi, pumasok ka sa loob. Diyos ko po, pagkita ko, pagpasok ko sa loob. Ang nanay ko, sa tapat ng altar namin, nakaluhod, tapos nakaganyan siya. Nagdadasal siyang ganyan. Tapos umiiyak siya. Ganun-ganun siya. Bigla lang ako sumilip doon. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, bakit? Anong meron? Tapos lamay mo sila sa akin. Pagkita nila sa akin, yung nanay ko, yumakap agad. Tapos sabi, nag-iiyak na siya ng ganon. Tapos sabi ko, nangyari? Bakit? Anong meron? Yung pala, itong aking mudra bells. Tapos she created a story kung bakit hindi ako nagre-respond sa kanya, kung bakit di nila ako malocate. She thought na something happened to me. Well, thank God na wala talaga nangyari sa akin nun. And actually, binigyan ko din ng consideration kasi nga, yung time na yun, hindi talaga yun yung usual kong gagawin as in. So, hindi na rin ako masyadong nagtaka kung bakit siya ganun nag-alala sa akin. I don't know, sometimes, ngayon na adult na ako, diba? Yung memory ko na yun, binabalikan ko siya from time to time and then iniisip ko talaga. Parang gusto kong ilalagay ko yung foot ko sa mom. Nalagay ko pa ako sa kanya. Nalagay ko pa ako sa kanya. Oh, okay na ba tayo doon?
So, ayun, para lang maintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Grabe talaga yung tao, no? Kayang-kaya talaga natin mag-create ng mga stories sa utak natin. And then, mag-dwell lang tayo doon. Tapos, pwede na tayong ma-stress. And then, pwede na tayong makakreate ng sarili nating problema. Just because you thought of something doesn't mean it's true. Huwag kasi tayo maniwala pa minsan sa iniisip natin. We can control our mind. And the only thing na kailangan natin i-control ay ang ating response. Kailangan baguhin ng mindset ba? Mindset! Sometimes kasi, pag sinabi mong change, kadalasang inuuna nating baguhin yung physical appearance, collections, yung gamit, car, job, wala namang masama doon. Pero minsan kasi, kahit anong change mo sa mga bagay na yun, kung yung root cause ng mga struggles mo or ng mga nangyayari sa buhay mo, hindi mo na-change, wala mangyayari. Getting lost in my thoughts made me forget about time for a while, and honestly, it felt good. I haven't really shared what's on my mind with anyone lately, so in a way, it felt like a small release. Ang sarap lang i-share. Kasi ito yung mga thoughts ko before na natatakot talaga akong i-share. Kaya ako din sinasanay yung sarili ko mag-share ng thoughts sa inyo para masanay ako and then ma-normalize ko siya. Opening myself up to people and now to the public still scares me. The judgment, the opinions, all of it. But I think I'm starting to see that it's becoming therapeutic. I'm still figuring things out, of course, but I don't want to rush the process. I just want to enjoy it and see where it takes me. Anyways, ang sarap lang. Ang sarap lang ng ganito, no? Na may kausap ako kahit wala kayo. Anyways, ang dami ko pang gustong i-share. Pero nawawala na yung focus ko kasi naiihina ako. Kailangan kong lumipad. Kailangan kong pumunta doon sa Family Mart ASAP. Ay, hindi magandang biro yan. May lumalabas. Huwag kang ganyan, be. Ha? Nag-usap na tayo na walang ganyan hanggat hindi ka na sa inidoro. Huwag kang ganyan. Share nyo nga, mga 30 or yung mga nanganak na. Sige, kahit hindi kayo 30, kung anong edad man kayo, basta yung nanganak na. Ganito ba talaga? Ang hirap na magpigil ng ating jingle bells. Kung saan ka na lang abutan, be? Kahit nga tatawa ka lang ng pati tuloy yung pagiging masaya. Pipigilan mo na kasi baka mamaya yung tawa mo, tapos may isa kang malakas na hagalpak, sasabay siya eh. Kamusta naman siguro yung sunod-sunod nagkaanak? Ako nga isa pa lang ganito nararamdaman ko. Tsaka pwede bang i-erase na yun? 15 na yung anak ko eh. Balitan na natin yan. Maintindihan ko kung mga 4 months lang yan, bagong panganak eh. Medyo mahunya pa yung pagkapit nung pero hindi. 15 na yung anak ko. Ano ba, Mildred? Ay, wala. Sino ba si Mildred? Hindi ko di alam. Namili kami guys. Ito yung mga binili namin. Mag-haul ako saglit. Rice cracker. Our Greek yogurt is a must. Aquarius Super Hydration. Para kay Cloud to. Black coffee. Corn tea. Mais. Alam mo yung lasa nito? Parang mais kunyelo na matabang. Ang sarap. Wow. Ang butter. Buksan natin. Ayan. Lady Borden na coffee flavor. Hojicha latte. Coffee cookie sundae. Good morning. Today is the last work day of the week. I'm excited pero naiirita talaga ako ngayon because ay talaga ng ganito mga periods. Ba't kasi nagpa-period pa ang babae? Hindi talaga maintindihan ng mga lalaki to because every time I mention this sa asawa ko, like, I got my period, ayokong pumasok sa work. Walang humilata, ang hirap tumayo, ang hirap maglakad, ang sakit sa puson. And he was like, sabi niya, ganun ba ka-worst? Sabi ko, hindi mo talaga maiintindihan. Sapakin kaya kita. Okay. Ayoko magbasa ngayon. Ayoko kahit ano. Gusto ko lang magpakalunod sa kape. Ayoko rin ganyan. Well, I guess that explains why I was feeling irritated last Monday and why my lower back pain started acting up again. So, I'll be having lunch dito sa bahay, guys. Because I am craving for blueberry cheesecake bread. So, kanina, guys, nung nasa company ako, as I'm about to leave, nakasabay ko nga yung coworker ko na may mabawang hininga. Charot. So, nakasabay ko yung coworker ko. And then, she asked me, saan ka kakain ngayon? Tapos sabi ko, sa bahay. Tapos sabi niya ganun, ha? Sa bahay ka kakain? Hindi ba parang ang hassle nun? Bakit hindi ka nalang magdala ng obento tapos initin mo dito sa microwave and then, dito ka nalang kumain? Ba't
kailangan ko pa umuwi. Tapos bigla ako napaisip. Tapos sabi ko, di ka na naman nag-toothbrush? Ay, hindi yun, hindi. Sabi ko sa kanya, wala lang, gusto ko lang. Nung moment kasi na yun, wala akong maisip na sagot. So, yun lang yung sinabi ko sa kanya. Pero actually, napaisip ako talaga. Like, o nga no, ba't ba umuwi pa ako dito? I don't know, for some reason. Nag-iiba kasi palagi yung cravings ko. Like, yung cravings ko kaninang 10 a.m., hindi ko na cravings yun ng 12. At iba na rin yung cravings ko ng mga 1 or 2 p.m. Parang ganun siya. And, yung nagtanong sa akin na coworker ko, siya ay Japanese. And, sinabi niya, Mendokusai ka na. Meron silang laging ginagamit na word, yung Mendokusai, which means parang ang hassle naman yan. Parang ganun. And, sobrang gamit na gamit talaga yon ng mga Japanese. At yun din yung isang na-discover ko sa kanila na ayaw pala talaga ng mga Japanese ng mga hassle things, hassle situations, hassle moments, mga ganyan. May lagi namang sinasabi sa akin yung asawa ko. Nagiging hassle lang naman ng isang bagay once inisip mo na hassle siya. And ayun yung naalala ko kanina dun sa conversation namin ng co-worker ko na para sa kanya, hassle yung ginagawa ko. Kasi yun yung perspective niya. But for me, in my own perspective, walang hassle dito sa ginagawa ko. Like, uwi ako dito, maggagawa ko ng pagkain ko, and then magra-rush ako pabalik ulit dun sa work. Noon ko nga lang naisip na, hassle ba siya? Parang ganun. Doesn't look appetizing. Parang nagiba-giba ko siya. Ginagawa ko yung aesthetic. Ano nangyari sa cheesecake mo, te? I don't know why I keep calling it blueberry cheesecake when it's actually cream cheese. Wow! This time, I got off work 2 hours early and decided to visit the clinic to get medication for my herniated disc because the pain has been getting worse. And we definitely don't want that. I also had a few errands to run, and with 2 extra hours on my hands, I figured I should make the most of it so I could get everything done and rest early because tomorrow is going to be another busy day. It's Cloud's game day today. The rain is falling, and so your face. He's been preparing for this for weeks, and I know he's nervous. He probably won't admit it though. I guess he's just trying not to focus on the fear so he can stay calm and play his game. Unfortunately, they didn't win today. But that's part of life, isn't it? Not every game ends the way we want it to. Sometimes the lesson isn't in winning. It's in learning how to respond when you lose and showing up again next time. After the game, we went to Lalaport to buy some stationery, and later, we had a simple Father's Day celebration at the ramen restaurant. Now in the house, guys. Say ho! Say ho ho ho! A family friend gave us a watermelon. Then they also gave us a lot of tomatoes. Look at that tomato. Okay? You got the power. Ayan. Sapian mo naman siya. Asukal to, be! Asukal! Asukal! This week reminded me that not every thought deserves my attention. Sometimes the problems aren't actually happening around us. They're happening inside our heads. And while we can't control every thought that shows up, we can choose how we respond to it. So despite the unexpected moment this week, I'd still say it was a good one. I'm learning to keep moving forward, stop overcomplicating things, and trust the process a little more, one day at a time. And if you're going through something right now, maybe this is your reminder too. Be careful with the stories you tell yourself. Not every thought is true, and not every thought deserves your attention. Thanks for spending the week with me, and I'll see you in the next vlog. Bye-ers!